So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reasons why you should purchase itong bagong labas na brand ngayon. At parang sub-brand siya ni Itel, ang Itel Villion V50s. So tara, pag-usapan natin. For today's video, meron tayo ditong bagong smartphone na i-introduce, which is si Villion V50s. So, when it comes sa, lumabas lang to nung April katapusan at nawala rin siya sa online. Pero lalagay ko na lang ulit yung link neto. Ang presyo lang neto is around 3 to 4,000 pesos. This is the Itel Villion V50s. And I think ang ano niya kasi very limited lang yung information niya when it comes sa site kasi hindi pa ganoon siya ka-familiar when it comes sa hindi pa tayo ganoon ka-familiar sa brand na to. So 4GB, 64GB of internal storage po to, nakuha ko to I think ng 3,500, mga ganun lang. So very affordable na smartphone today ni parang sub-brand ni Itel, kaya tinatawag ko siyang Itel Villion. So again, for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reasons why you should purchase itong smartphone na to. Ang maganda pa, pag binili nyo yan dito sa ating product link, so tap mo yung video, view products, mura at bagsak presyo nyo lang makuha itong Itel Villion V50, usually nasa around ano na lang siya, pwede siya makuha na merong discount ng 1,000 pesos off. So, napakalaking tulong yan of course sa mga consumers natin na nagde-decide bumili ng isang mura na smartphone today. And syempre, in today's time, maraming mga consumers natin naghahanap ng bagsak presyo na smartphone or yung affordable smartphone na magagamit nila pang araw-araw. At kumbaga, iba kasi hindi naman gamers parang casual users lang, as long as magamit nila sa trabaho nila, for example, sa mag-accept ng mga booking, ayan, mag-navigate, di ba? Pwede itong i-suggest mga idol, and syempre for calls and texts. Pwede rin siya for online business. Kumbaga, when it comes sa processing netong smartphone na to sa kanyang processor, it can do the job pag casual things. Pero when it comes sa mga gaming or mga hardcore tasks, hindi po perfect dahil medyo mababa po yung processor na ito. It is Unisoc T7100. So dito na lang ako nag-base sa spec sheet ng kanyang smartphone kasi walang ganong information when it comes sa site dito sa Itel Villion V50s. So yung first reason natin why you should buy this smartphone, affordability. Syempre, yun nga tulad na sinabi ko sa inyo, maraming consumers ngayon ang naghahanap ng murang smartphone. Usually, yung budget lang nila is 3 to 4,000 pesos. Tulad nga ngayon, nagsitaasan po lahat ng presyo ng smartphones today. Sobrang mahal ng mga smartphones ngayon. Out of this world na yung mga presyo ng iba, tapos mababa rin yung RAM, diba? And again, parang new normal na ngayon 2026 when it comes sa price tag na ganito kamura is 4GB of RAM na meron po dito. 64GB for this price, acceptable naman yan. So, kumbaga, nakulangan kasi 64GB na no worries, expandable naman ang kanyang storage via micro SD card. So, pwede nyo itong salpakan ng micro SD card. For example, dyan nyo nalagay mga photos, videos, files, mga music nyo, and then yung 64GB, so for example, pag maglalaro kayo, tulad na lang ng ML, ayan, pwede naman yan doon sa internal storage. Kasi again, yung games or applications po, hindi po natin pwede i-transfer sa mismong memory card, kaya kailangan nyo talaga yung internal storage dyan. So yun, affordability ang isang rason kung bakit maganda itong bilhin at pasok na pasok sa banga ng karamihan ng consumers dito sa Philippines. When it comes sa design, hindi mo akalain na mukha itong, alam mo yun, para siya Poco M7 when it comes sa design and aesthetic na ito. Very gorgeous naman yung design na mo-offer ni Itel Villion V50s, and syempre, karamihan din ng mga consumers natin pag naghanap ng smartphone, parang design and aesthetic ang una nilang tinitignan, di ba? And ito, hindi nyo akalain na very affordable lang siya. Although mataba siya, talagang legit na mataba na meron maliit na battery capacity. Pero the design is very gorgeous naman. Tulad ng sinabi ko sa battery, medyo maliit ang battery na ito, 4,000 mAh battery capacity. Syempre, into this time, pinaka-minimum na acceptable na battery capacity is 5,000 mAh. So, expect nyo yan sa battery performance, medyo hindi ganun kaaya-aya dito sa Itel Villion V50s. Third reason mga idol, sa screen. Siyempre yung mga consumers natin gusto yung merong malaking screen size. Although notch siya, yung notch kasi is acceptable naman yan in today's market. Kumbaga sa
presyo niya, yung notch display, parang kinukonsider pa ng normal ng karamihan ng brand. And marami pa rin namang naka-notch display. Pero all goods naman yung ano nito, yung screen size niya, perfect na perfect pag naglalaro kayo dito. And when it comes sa refresh rate niya, let's check yung refresh rate nitong Idol Villion V50S is up to 90Hz screen refresh rate naman siya for smoother animation. So yun, pwede may enjoy nyo rin naman mag-scroll dito sa social media dahil malaki yung screen niya. At syempre kung gagamitin nyo pang laro, okay naman din yung orientation na landscape at perfect din naman sa grip nyo etong smartphone natin. Hindi naman kayo panigurado mangawit dito sa Idol Villion V50S. So, fourth reason, yung kanyang camera. So, I know yung spec sheet ng camera niya is mababa, pero in fairness for the camera performance, ano rin naman, okay naman for its price. It has an 8 megapixel main camera and a 5 megapixel front-facing camera, pero the performance is okay naman for its price. Kumbaga, comparing sa mga ibang brand, nakikipagsabayan din naman itong si Idol Villion V50S. At ang final reason natin why you should buy this smartphone is yung RAM. So, 4GB of RAM siya. And yung iba kasing nakikita kong 3,000 ngayon na segment, nag-offer pa rin ng 3GB of RAM. So, yan yung magiging panalo nyo dito sa Idol Villion V50S, yung kanyang RAM. Dahil 4GB of RAM siya. Compare sa mga ibang brand na 3GB64, di ba? I think ngayon 2026 talaga pinaka the best minimum na RAM na kailangan natin magamit is 4GB na at least, at meron yan dito sa Idol Villion V50S. So yun mga J-Vlog, yung ating 5 reason why you should buy this smartphone. So very affordable na smartphone ngayon 2026, and when it comes sa kanyang design, yun nga, or form factor rather, mataba talaga siya. Hindi ko akalain na mataba siya, pero maliit lang yung battery capacity niya. So sana pinanipis pa nila para mas comfortable. Pero yung lightweight naman siya, or in short, hindi siya mabigat. Yun naman na maganda dito, and nakakaaya-aya talaga yung design netong si Idol Villion V50S. Again, new brand siya na Villion V50S, and available to sa online platforms. Kaya kung interested kayo, dito lang kayo bibili sa ating video. Ayan, top mo video, ayan, view products, mura nyo lang makukuha tong smartphone na to. At syempre, meron pa kayo additional discount pag binili nyo tong si Villion V50S. I know marami madi-disappoint sa processor nito dahil medyo mababa. It's Unisoc T7100, and parang sabihin na natin ka-level niya is yung MediaTek Helio G50. Kaya for me, marirecommend ko lang to Again, marirecommend ko lang to as your secondary smartphone. Kung isa kayong heavy user na galing sa mga smartphone na meron mas mataas ang processor, kung naghanap lang kayo ng secondary na pangharabas, kumbaga, ito maganda siyang i-recommend. Kunyari, may motor kayo, naghanap kayo lang ng navigating tool, ito, pwede to pangharabas sa cellphone, all good siya. Pang negosyo, ayan, online, pang live selling, yan, pwede siya. And pag-accept nyo ng mga booking sa deliveries nyo, pwede itong mabugbog kasi yun nga, mura lang naman ito si Villion V50S. Kunyari, naghanap kayo ng smartphone para sa anak nyo na gagamitin lang nila at hindi sila makakalaro talaga ng maganda. Ito ang solid recommend kasi syempre mga bata ngayon is download ng mga games, minsan heavy games. Ito, ibigay nyo yung mabagal yung processor para hindi sila makalaro, at ibigay nyo lang siya para sa purpose ng calls and text, or alam mo yun, para lang meron silang smartphone na ma-communicate nyo sila. Mga J-Vlog, sana nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nade-decide kayo bumili ng isang affordable na smartphone ngayong 2026. Okay rin naman siya i-consider, again, for as long as secondary smartphone nyo siya, at di ko siya marirecommend for gamers dito.